Breaking news mga kababayan, 18 Maleta Boys, 4 po sa kanila ay bumaliktad na. At eto umamin na mga kababayan. Tama nga ang kasabihan, walang sikretong hindi nabubunyag. At eto na po, nabunyag na nga po mga kababayan. Panoorin natin itong video na to mga kababayan na kung saan umamin na po ang 4 po sa 18 Maleta Boys. Panoorin po natin mga kababayan. Gusto lang po namin mag-recant po ma'am at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin pong manahimik. Ang binabawi na nila ang nauna nilang mga aligasyon. Tapos Romualdez Co. at iba pa sa pangakong pera. Una kasi dyan ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa na joint affidavit ko. Nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Ako, ayan na mga kababayan, kita nyo sinabi, nag-iisip na raw na yung ibang mga kasamahan at nasumama sa kanila at nakatulad yan po, lumabas na sila sa social media itong 4, baka antente lang tayo ng konti panahon, susunod na rin po yung iba. Ngayon ito, magre-real talk lang tayo mga kababayan para at least malaman na ninyo kasi sasabihin na naman po ng mga didilis dyan, bigyan ng maleta yung mga yan, kaya bumaliktad. Yan po ang utak didilis. So ito, magre-real talk lang po tayo, at least para maintindihan ng iba ang nangyari ng mga nakaraan. Tandaan natin mga kababayan, lumabas po ang 18 Maleta Boys kasama po si Attorney Baligod sa social media at press con po sila agad, di ba? Ngayon doon ka pa lang po magtataka sa unang paglalabas po nila. Bakit sa dinami-dami ng mga pagkakataon na uunahin mo dapat yung legality ng inyong aligasyon ay dapat po sa DOJ or sa NBI, o di ba? Dapat yun pong inuna ninyo. Ang problema mga kababayan, inuna po nila ang social media. At take note, joint affidavit pa po ang ginamit nila doon. Na yung affidavit nila ay affidavit na po ng 18 Maleta Boys. Di ba? Doon ka pa magtataka. Kaya alam niyo po ba mga kababayan, yung paglitaw kasi nila ay itinapat pa talaga dito po sa ICC nung kay Digong, di ba? Itinapat po nila yung ingin na to. Ngayon mga kababayan, mapapansin niyo, teka, bakit ganito itong paglabas na itong mga to? Mukhang bigla naman ata at mukhang hindi handa. Bakit kanyo? Kita niyo naman nangyari doon sa press con nila, di ba? Di ba inuna pa yung press con na yan kaysa po doon sa DOJ or sa NBI sila nagpunta. At ngayon mga kababayan, ito ay bubuking natin, di ba? Paalala ko lang sa inyo, yung paglabas po nila sa unang press con nila, nabuking ho sila, di ba? Nabuking sila na yun daw pong sasakyan na ginamit nila ay sasakyan, ng asawa ni Mike Defensor. Nabuking ngayon, di ba mga kababayan? So, nailusot nila yun mga kababayan at later on nagulat tayo. Kasama na po nila itong si Mike Defensor, di ba? Ngayon nagulat tayo lahat, ba? Ba't parang si Mike Defensor na lagi nagsasalita at si Atty. Baligod palitan na sila na para bang sa mga press con, parang mas may mga nalalaman pa etong si Mike Defensor at si Atty. Baligod doon sa pangyayari, doon sa sa mga aligasyon nitong mga Maleta Boys at parang sila yung nasa senaryo ng mga panahon na yun, di ba? Napansin niyo yun, nagkanda booking na. Ngayon mga kababayan, paano nasira ang credibility na itong mga 18 Maleta Boys? Dahil po sa mga inconsistency na itong mga to. Una, sa mga binanggit nila mga politiko, tapos bandang huli, biglang bawi, katulad kay Loren Legarda, katulad kay Tito Soto, di ba? Kay Kiko Pangilinan, di ba? Nakita niyo naman, alam niyo lahat po, ang dami po nilang tapos katulad po kay Mark Villar, di ba? Laban bawi po sila, di ba? Babago-bago, inconsistent po. At eto pa, yung ginawa po nila dito po sa dalawa, kay PBBM at saka kay Martin Romualdez. Kay Martin Romualdez, anong sinabi nila? Naggatid daw sila doon sa bahay niya, doon sa binigay nila address. Pero yung pala ng mga panahon na yun, under construction yung bahay. So, paano makakapaghatid ng mga maleta doon? Doon pa lang booking na sila. At ano po ang sinabi dito ni dating House Speaker Martin Romualdez? Handa siyang humarap at hindi siya tumakbo, hindi siya umalis ng bansa. Di ba? Kung totoo ang mga aligasyon, di sana nagtatago na si Martin Romualdez. Unang-unang mga kababayan, anong sinabi ni Martin Romualdez? Handa siyang humarap siya sa ICC, di ba? Handa siyang harapin lahat ng kaso niya, di ba? Tulad din po kay PBBM. Ang dami ng aligasyon, nagpapekto ba si PBBM? Hindi siya nagpapekto. Hinayaan niya lang kasi ang totoo, lalabas din po ang katotohanan mga kababayan. Yan po ang sinasabi ko talaga sa inyo noong pa na talagang ito halata na itong 18 Maleta Boys mga kababayan. At ito yung pinakamatindi, kung natatandaan niyo to, sabi nila naghatid sila ng maleta
kay PBBM sa Kaway at ang tumanggap ay si Sandro Marcos. Gabi na raw yun, kaya hindi raw nila malaman kung ano yung, hindi raw matanda nitong isa sa Marines na kung ano yung address, kung ano yung lugar na ano, basta kasama niya raw si Saldico doon. Nabuking mo sila sa isang Blue Ribbon, peking Blue Ribbon nila na kung saan tinatanong sila ng ni Senator Amy na anong oras sila pumunta doon. Sinabi gabi, di ba? Nung una, nung bandang uli, nung pinakita na ni Senator Amy yung photo ni Sandro Marcos na kung saan doon daw, yun daw yung patunay na doon inabot nung mga panahon na yun, yung maleta kay Sandro Marcos. Yung background po, maliwanag pa. So tinanong uli, akala ko ba gabi, bakit ito hapon? Ay hapon po, sabi nila. Di ba doon palang booking na? Maraming inconsistencies mga kababayan. Talagang mahalata mo na talagang kawawa po ang 18 Malay. Tapos dito, nagamit po sila mga kababayan. Kaya ito mga didilis mga kababayan, mag-isip-isip po kayo. Di ba? Ginawa ko kayong tanga nito mga taong to. Ginawa kayong tanga ng mga taong nasa likod nito. Ako naawa ako dito sa 18 Malay. Tapos kita nyo, nang dahil po sa kahirapan at pangangailangan nito mga tao na to. Kumapit po sila sa patali mga kababayan na kahit alam nila malalagay sila sa alanganin. So ito na mga kababayan, umaamin na sila dahil wala na naiwanan sila sa ere. Nagkaroon na kumbaga, ewan ko kung gano'n ang tama yung wording natin kung nagkaunsihan na ba? Kasi bakit? Nawala na yung mga pangako, di ba? Nawala na yung mga pangako. So anong mangyayari ngayon? Itong 18 Maleta Boys. Kaya ito, nagutom, pumiyok na. Ano po masasabi nyo dito mga kababayan? Comment below at babasahin po natin yan. Ang tawag dito, karma is real. Alright.